siguruhin talaga na Pilipino siya. Kung hindi siya Pilipino, she should go home. So, sir, hindi niyo siya... Go home to her home country kung hindi siya Pilipino. Sir, meron po kasing nilabas si Senator Risa Hontiveros kahapon na picture na I think kasama si former President Duterte. Meron ba kayo information? Kakilala ba ni Mayor Digong or kayo, sir? Wala akong information, pero anybody naman magpapaselfie sa senador sa presidente. Ako nga, mga daglog na doon sa Lanao, nakapaselfie sa akin. Hindi ko alam, daglog pala yun. Kung sakaling makipag-join force yung Pink Forces sa Marcos administration, ang sabi mo nga, paano, magiging admin na ba sila? Pwede ba na ang Duterte Forces ang maging panibagong opposition? No choice. Ganun na mangyayari. No choice. Ano bang mangyayari dyan? Wala ng opposition. Nandun na yung mga yellow, mga pink kasama na sa Malacanang. So, paano ma-fiscalize yung affairs of the state kung walang opposition? So, at saka, ang tao naman ang nagtitingin dyan Gusto nila yung Duterte Black ay magiging opposition. Parang nasa tao yan kung ano gusto nila sa mangyayari dito sa Duterte Black kung magkakaroon ng ganung kalaking Duterte Black. So, pwede nga, sir, yun, na mag-emerge ang bagong opposition at ito yung Duterte Forces. That is, kung makipag-align ang Malacanang sa mga yellow, sa mga pink. Ganun talaga nangyari. Because kung mag-align sila, ibig sabihin, wala nang opposition. So, paano yun? Kayo ngayon nasa admin sa Senate, pwedeng... Depende yan kung anong sabihin ni Pangulong Duterte. Sabihin, mag-opposition na tayo. Sasama talaga ako. Pag sabihin niya, huwag, neutral lang tayo. Nandiyan ako. Hanggang ko lang tayo, fiscalizing lang tayo for mga national interest issues. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo opposition. Depende na nga kung what will develop. Okay, Mayan, follow up. Do you see VP Sara as a strong opposition leader? Posible, pero hintayin na lang natin kung anong magiging stand niya dyan. Dahil sa ngayon, wala man siyang official statement na she's going to lead the opposition. Wala pa naman siyang sinabing ganun, di ba? Hintayin na lang natin. Pero once mag-unite yung pink, yellow, and Malacanang, sir, do you think it's time, nakikita nyo ba yung possibility na liligawan nyo si VP Sara to lead naman your group, sir? For you to be united as well. Ganito yan Kung mag-align sila sa Malacanang, ano pang purpose? Bakit sila nag-join forces sa Malacanang? Di ba para hadlangan ang Duterte? So pag gano'n, hadlangan ang Duterte, so obvious na opposition na ang Duterte niyan pag gano'n ang sitwasyon. Di ba? Sabi ni Trillanes, kailangan hadlangan nila itong mga Duterte, mag-unite ang yellow, pink at saka ang Malacanang. So, ano pang mangyayari ngayon? So if they unite, who will lead your group? Will it be VP Sara or former President Duterte? Nasa kanilang dalawa na lang sila mag-usap. Meron po kayo, sir. Sino yung ipupush nyo, sir? Na mas tingin nyo mas malakas na mag-lead ng grupo nyo? Silang dalawa, parehong malakas yan Any of them? Any of them. Okay, last issue na lang siguro, sir. Sir, kayo initially nagkaroon na kayo ng investigation about Pogo, di ba? Tungkol sa epekto sa ating public order. Ngayon, lumalalim yung investigation ng Committee on Women dahil nga lumilitaw na may involved na marami ng mga criminal activities and posible pa na yung si Mayor Alice Guo, hindi tunay na Pilipino at parang ginamit lang para makapasok din yung Pogo. So, kayo ba handa na sumuporta doon sa panukalang total ban ng Pogo sa ating bansa? Yes. Yes. No, yung stand ko, di ba, sabi ko sa inyo, yung laman ng aming committee report is that we're supporting the banning of Pogo provided bigyan ng adjustment period, di ba, para at least 2 years. Yung mga stakeholders dyan ay magkakaroon ng panahon para mag-scale down sa kanilang operation at mag-shape sa ibang undertakings. But right now, nakikita ko na medyo talagang nagiging palakas yung threat against national security dahil sa Pogo na yan. Then, pag sinabi ng Malacanang na i-ban right away,
okay ako na. Okay na ako. Okay na ako. Sir, nagkamali kaya ang Duterte administration ng payagan na papasukin ng Pogo sa bansa? Well, depende yan sa sitwasyon di ba? Kung nakita nyo noon na maganda yung Pogo, kumikita tayo, source of income, nagamit naman nung panahon ng pandemic, di ba? Nagamit nung panahon ng pandemic yung income ng Pogo. Then, any income generating revenue na legal, tingin ng gobyerno, nakakatulong sa ating ekonomiya. Nakakatulong sa government operations. Pero nga, nagde-develop na into ito ngayon, then it's about time for the government to act on this. Action na dapat ng gobyerno yan. Okay, Nympha. Sir, di ba nag-hearing din kayo sa Pogo? May committee report na ba tayo doon? Or Meron. Anong... Ang committee report namin doon is if the government nga decides, Malacanang kasi sila naman regulating agency. O hindi naman yan papel ng Senado na i-regulate ang Pogo. Sa atin, ang committee report natin is limited to recommendations. We have to recommend to Malacanang na kung i-ban ang Pogo, dapat i-scale down, bigyan ng adjustment period, one year or 2 years adjustment period. Yun ang aming initial na nasa committee report namin. Pero ngayon, dahil nga sa mga development ngayon, yung committee report na yun, okay na yun, ipasa yun, pero personal stand ko ngayon, okay na ako kung direkta na right away, hinto ang Pogo. Dahil because of national security issues. Okay, Daniel. Sir, ano pong take nyo lang dun sa controversy dun kay Mayor Alice Guo? Hindi ako masyado nagsubaybay, hindi ako naka-attend ng hearing yan, Pero ang importante dyan, siguruhin talaga na Pilipino siya. Kung hindi siya Pilipino, she should go home. So, sir, hindi niyo siya... Go home to her home country kung hindi siya Pilipino. Sir, meron po kasing nilabas si Senator Risa Hontiveros kahapon na picture na I think kasama si former President Duterte. Meron ba kayo information? Kakilala ba ni Mayor Digong or kayo, sir? Wala akong information, pero anybody naman magpapaselfie sa senador sa presidente. Ako nga, mga drug lord doon sa Lanao, nakapaselfie sa akin. Hindi ko alam, drug lord pala yun. Paano? Hindi naman siya magsabi, sir, drug lord ako. Magpapaselfie ako sa'yo. Paano yun? Politiko ka sige, selfie. Mamaya. Pag alis ng drug lord, sabi sa isang taga Marawi, sir, nagpa-picture ka. Drug lord yun, sir, yung nagpa-picture sa'yo. Ano pang magawa ko ngayon? Tapos ng selfie. Sir, rin daw kasing picture, parang kuha sa bahay mismo ng dating Pangulo. So, parang intimate setting. Anybody can visit the president as long as you are a good person. Huwag ka lang criminal, huwag ka lang hold upper o drug pusher. Pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam nga naman sabihin ni President Duterte, hindi ako pa-picture sa'yo. Kung sabihin ni Alice Guo, pasalamat ka nga, pa-picture ko sa'yo. Hindi ka naman magandang lalaki. Bakit ka ayaw magpa-picture sa akin? Di ba? Ganun lang yun. Pag politiko ka, anybody can have pictures with you. Pero sir, kumbinsido ka na nagiging national security threat na yung Pogo dito sa atin? Yes, oo. Kumbinsido na ako. Mahirap yan. Lalong-lalo na with the situation developing at the West Philippine Sea, mahirap na. Okay, meron ka pa? Okay na. Okay? No more question? Okay na tayo? Okay na? Wala ka nang gusto idagdag, sir? Wala na. Okay na ako. Okay na. Salamat. Kumusta pala si Digong at saka Senator Bongo at saka si Baste? Well, nag-usap kami ni Senator Bongo kagabi. Sabi niya, nag-usap na kami, pre. Okay na kami. So, okay na daw sila. Umuwi si Senator Bongo siguro, last weekend ba yun? O kailan pa siya umuwi? Masasabi na sa akin kagabi, okay na, pre. Nag-usap na kami. Yun lang. Alam natin, si Senator Bongo is not a quarrel type of person. Di ba? Tahimik lang yan. Hindi yan pala away. Hindi nga yan masyadong nagsasalita sa mga issues dahil gusto lang niyang makatulong sa kanyang kapwa. Tumulong kung may maitutulong. Pero hindi siya yung type na vocal at palaban. Yung palaban, ako yun. Ako yun. Hindi siya. Ha? Ano yun? So sir, kaya
Kalbo. Ay! Ako pa naman sponsor ngayon sa snacks ninyo. Joke lang daw yun, Joke sir. lang yun. Then, wala, do you think that's my weakness? Yung aking pagkakalbo? Do you think that is a threat to my personality? No. It is my strength, yung aking pagkakalbo. Yeah. So, Sir Sebastian, It is my strength and it is my opportunity to be known to the people. Yung aking pagiging kalbo, huwag ka mag-alala. Kahit sabihin mong kalbo ako, walang problema. so Sir Sebastian, kay Senator Bongo lang medyo sumama ang loob for not being vocal sa mga problems ng Davao. Yes. Sa inyo, hindi. Wala naman siya sinabi. Uh-huh. Wala naman siya sinabi. And then ngayon, okay na ho sila. Okay na sila. Okay, Maan. Pero kayo sir, nag-uusap Okay. din kayo ni Mayor Baste regarding the issues about Davao? Sa, kuha lang, sa Facebook. Yun. Facebook. Parang yun lang yung pinagtatampo lang niya. So, ang gusto ba? Alam na, may mga pronouncement na naman tayo dyan sa mga nangyayari. Kaya, siguro, hindi siya nagtampo sa akin. May mga pronouncement na naman tayo. Yung alam yung issue sa yung raid sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, I reserve my comment dahil nga nag-file si Senator Robin Padilla ng resolution asking by committee to conduct an investigation and aid of legislation doon sa nangyari sa KOGC, Kingdom of Jesus Christ. So, kung mag-comment ako na mag-comment ngayon, mapipreempt yung aking investigation. Baka sabihin nila, wala na, useless yung investigation ni Bato. Bias na yan dahil meron na siyang kinakampihan sa kanyang mga comment. So, hindi muna ako mag-comment para hintayin natin yung resulta ng investigation. Pero sir, magiging fair yung investigation considering na malapit ka nga din kay Pastor Kibuloy. Considering na I am a former chief of the Philippine National Police, at the same time, I am a Dabawenyo, yung mga tinamaan doon sa red, mga kababayan ko, mga taga-Davao. So, you expect fairness. Kasi, puro mahal ko yung dalawang parte. Mahal ko ang PNP, mahal ko ang Kingdom of Jesus Christ na mga Dabawenyo. Kaya So, magiging fair ka. sa gitna ako. Hindi kayo makahanap ng unfairness or bias sa aking gagawing investigation. Okay, Maan, last. Sir, sorry, Yan. pahabol na lang. Sir, yung sinabi nyo kasi kayo na nag-usap na kayo ni Senator Bongo na parang Lone Ranger yung campaign nyo, guerrilla style. Maybe know what do you mean by that, sir? Anong itsura nung il-launch ng campaign kung sakasakali? Kung saan lang kami accommodate, doon lang, parang NPA ba? Kung sino yung masa nila, doon sa kabaranggayan, doon lang sila pupunta, akyat sa bahay ng masa. yun ang guerrilla. Kasi mamaya, pag akyat ka sa hindi mo masa, i-report ka sa PNP, report ka sa army, patay ka. Parang ganun. Kasi, kung sino lang mag-accommodate sa amin. Yun lang kasi, hindi ka nga part ng administration, wala kang sariling entablado na akyatan. Hindi ka gaya pag manok ka ng administrasyon, may sarili kang entablado sa lahat ng LGU, sa buong Pilipinas, kung saan kanyo gusto pumunta, meron kayong venue, meron kayong host, meron kayong mag-asikaso, ganun. Kami, wala kaming ganun, so, guerrilla type, kung saan lang makahanap ng tsansa, tsuk, tira, tsuk, gano'n, yung guerrilla nga, kung saan lang makahanap ng opportunity, strike, withdraw, strike, withdraw. Sir, ano bang itsura ng PDP laban ngayon? Sorry sir, di ba namin naman natin na mahina sa ngayon, sir. Walang centralized funding kayo, sir, sa campaign kung sakasakali. Ano nga na ruling pa yung PDP laban sa yung presidente pa si Pangulong Duterte 2019 at that time ang support naman is nasa baba, hindi doon sa partido. Sabihin mo yung partido mayroong pondo, mayroong resources na gagastusin para sa magmamount kayo ng campaign. Hindi po ganoon ang PDP laban, wala pong pera ang PDP laban. Mahirap po yun na yung PDP, mahirap po yan na partido, walang pera. But with the Dutertes coming in, tingin nyo mas magiging maayos yung campaign strategy ninyo for 2025? Yes, most likely. Dahil nga, mayroon pa rin kahit papaano, may mga LGUs pa rin, may mga gobernador, mga mayor pa rin na humahanga kay Pangulong Duterte at willing to support the group kung pupunta sa area nila.
Okay, last question for Raymond. Looking forward so 2025, syempre, nabanggit mo nga kasi na para bang naghahanap kayo ng makakatulong sa inyo, especially with Senator Bongo. Wish nyo pa rin na kung sakali, without considering na halimbawa, walang tatakbong mga Duterte at kayo na lang, wish nyo na mapasama sa administration ticket? Hindi wish, kundi alam nyo, mas maraming susuporta sa iyo, mas malaking chance mo manalo, di ba? Normal yan. Tatakbo ka. Bakit ka, you run to lose? No, you run to win. So, ano ngayon ang mga maging chance mo pag tatakbo ka? Saan ka makakuha ng malaking chance? Pag kinarga ka ng Malacanang, ng administration, napakalaking chance mo dahil administration yan eh. So, mas maraming kakarga sa iyo, mas malaking chance mo. So, yun lang naman. Kahit na hindi tayo gawing manok nila, kung basta hindi lang tayo gigipitin, okay na yun. Kasama sa slate. Ha? Kasama kayo sa slate, sir. Ay, hindi tayo pwede mag-demand, hindi tayo pwede kuan na isama tayo dahil makapuno na sila. Makapuno na sila, hindi na tayo maikarga. Sir, Or kahit hindi na puno, baka hindi nila tayo type. bakit ka na ikakarga kung hindi ka nila type? Di ba? So, ganun lang yun. Sir, physically, kaya pa ba ni dating Pangulong Duterte mangampanya at mopo for 6 years as senator? Physically, kaya pa ni dating Pangulong Duterte? Lumakas naman siya ngayon. Nung wala na siyang trabaho, nang hindi na siya presidente. Lumakas naman siya kahit na may edad na siya. Pero very sharp pa rin yung utak niya at ganda yung aura niya. Di ba? Maraming mga 80 years old na nababa na senador noon. Noon pa. Tingnan nyo sa records ng Senado, maraming mas matatanda. Di ba? JPE. Marami. Sila Dirilon. Kaya niya yan. Kaya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Hermelinda Mo O'Meara, yes Senador Bato de la Rosa, hayaan na lang muna ang administrasyon ngayon kasi hindi naman sila magtatagal sa posisyon. Duterte pa rin ang mahal ng taong bayan. Pahayag naman ni Nora Tuvera, kung may picture sila ni PRRD at Alice Go, meron din namang si PBBM at Alice Go at Amy paano yan? Ibig bang sabihin protector na sila? Parang hindi naman yata tama. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Teodorico Ergiza, bugok din yung nagtatanong, may picture na din si Budol kasama si Guo, ibig sabihin baka kilala niya si Alice Guo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.